Tatlong katao ang nasawi habang libu-libong residente ang naapektuhan sa Quezon City dahil sa matinding pagbaha na dulot ng sunod-sunod na bagyo at pinalala pa ng habagat. Si Sheena Torno magbabalita. Dahil sa sunod-sunod na pagpasok ng mga bagyo sa bansa na pinalakas pa ng habagat, nagdulot ito ng matinding pagbaha sa iba't ibang lugar, partikular sa Metro Manila. Sa Quezon City, aabot sa halos 40,000 individual o higit 10,000 pamilya ang naapektuhan mula sa mahigit 60 barangay sa lungsod na dinala sa 160 evacuation centers. Sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na may ilang barangay ang lubog sa baha nitong mga nakaraang araw. Ayon sa City Engineering Department, umabot sa 72,000 cubic meters ng tubig baha ang naitala para lang po kayong nagbuhos ng 30 Olympic-sized swimming pools o 5 Araneta Coliseum sa lungsod. Mula sa 6 na distrito sa lungsod, lubhang naapektuhan ang Distrito 1 at Distrito 4. Dahil sa sunod-sunod na bagyo na pinalakas pa ng habagat, iniulat ng alkalde ang pagkasawi ng 2 lalaki na nalunod at isang ginang na inatake sa puso. May 2 pang menor de edad na kasulukuyang pinaghahanap ng mga rescue team. Bukod pa rito, umabot sa 125 milyong pisong halaga ang naitalang pinsala sa mga pampublikong infrastruktura sa lungsod ng Quezon. Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng Quezon City Government sa mga apektadong pamilya sa pamamagitan ng pamimigay ng pagkain, gamot at pinansyal na ayuda na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Matapos ang deklarasyon ng state of calamity nitong mga nakarang araw, ayon kay Belmonte, maaaring gamitin ng mga barangay ang kanilang Quick Response Fund upang matulungan ng mga apektadong residente. Binigyang diin ng alkalde na mas makatutulong sa mga taga Quezon City kung matutugunan ang problema sa pagbaha. Isa sa mga pangarap natin ay mawala ang matinding pagbaha sa QC pagsapit ng 2028. Sa ilalim ng ating Drainage Master Plan, nakatapos na tayo ng 172 flood mitigation projects na nagkakahalaga ng 4.2 billion. Kabilang dito ang detention basins, stormwater tunnels, slope protections at iba pa. Nakadeklog na rin tayo ng mahigit 131,000 cubic meters ng drainage systems sa lungsod. Gayunpaman, pag-aaralan pa rin ng Quezon City Government ang dahilan ng pagbaha sa ilang mga lugar na hindi naman dati binabaha. Nakipag-ugnayan na ang Quezon City Local Government Units sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang MMDA at DPWH upang mapabilis ang mga proyekto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.